Umalis ka dito sa kwarto ko. Hayop ka! Umalis ka dito sa kwarto ko. Ano sa'yo? Bastos mo, dinadantayan mo pa ako. Wala kang karapatang putuan ako. Sino ka ba? Minda! Si Sunny, asawa mo! Anong asawa ko? Wala akong asawa dahil dalaga pa ako. Ay. Daming tao sa palengke. Ang hirap kong maghanap ng sasakyan. Si Mavi. Oh, bakit? Wala ko ba sa kwarto niya si Mavi? Eh, kasama mo eh. Ay, naiwan ko yung anak ko sa palengke. Sino yung nasa loob ng kabao? Si Nanay. Ang nanay ko, iniwan ako. Ating alaala? At paano natin haharapin ang bukas kung wala tayong kaalam-alam sa nakaraan? Ito ang katanungang bumabagabag sa isang taong biktima ng Alzheimer's disease. Isang uri ng demensya o sakit sa pag-iisip na nakakaapekto sa alaala ng isang tao. Kadalasan, mga matatanda ang nagiging biktima nito, pero sa kwento natin ngayong gabi, ang nakalulunos na sakit na ito'y naranasan ng isang babaeng 30 taong gulang pa lamang. Sa pakiusap ng kanyang pamilya at dahil na rin sa sensitibong paksa, minarapat po ng aming programa na ibahin ang mga pangalan ng mga tauhan at ilang detalye ng kwento. Narito po ang kasaysayan ng isang babaeng pinaglahuan ng gunita. Miss Mendoza, di ba sa kabilang room po yung klase niyo? Morning, ma'am! Good morning. Minda, klase ko to ha. Anong ginagawa mo dito? Minda! Kumuha kayo ng tubig, dali! Minda! Sa umpisa'y binaliwala lang ni Minda ang mga simptomas ng kanyang sakit. Okay na po ba siya? Okay naman po. Okay. Thank you. Minda, ikaw nga magsabi ng totoo sa akin. Buntis ka ba? Ito naman si LV. Ano ba namang klaseng tanong yan? Oh, bakit? Yun lang naman talagang maisip kong paliwanag sa nangyari sa'yo kanina. Nahilo ka, hinimatay ka, naligaw ka pa sa klase ko. Hindi ako buntis, okay? Alam mo, okay lang naman kahit buntis ka eh. Bakit ka nga nahihilo kung hindi ka buntis? Hindi ko nga rin maintindihan. Hindi ka ba nagkakaroon ng mga moments na para bang nagkakaroon ka ng memory lapse? Nangyari na ba yun sa'yo? Ako? Hindi pa. Sige na. Sure ka ba? Hindi ka buntis? LV, alam mo, ang kulit mo na. Hindi nga ako buntis eh. Okay, fine. Hindi ka buntis. Kulitan ka na sa akin. Pero alam mo ba, okay lang naman eh. Kahit na buntis ka na,
Kasi alam naman ng lahat ng tao na malapit na kay ikasal ni Sunny. So okay lang na buntis ka. Ako kaya, sa tingin mo, kailan kaya ako ikakasal? Ano kaya, magka-boyfriend ka muna, no, my friend? O ano, nakontak mo na? Hindi pa rin sumasagot sa mga tawag ko eh. Nay, ano kaya nangyari doon? Ay nako, alika, kumain ka na muna. Kain na. Sige ho, Nay. Antayin ko na lang ho siya dumating. Sasabayan ko lang ho siya. Ay nako, ewan ko ba naman dyan sa babae na yan, oo. Alam mo, itong mga nakakaraang araw, parati na lang siyang wala sa sarili niya. Ayan, pati tuloy appointment niyo sa caterer, nakakalimutan na. Hindi ko na alam kung ano nang... Ayan na May yata. dumadating, Nay. Baka yan na siya. Ano nangyari sa'yo? Kanina pa kita hinihintay ah. Saan ka ba galing, Minda? Ha, anak? Ay, pasensya na po. May appointment tayo sa caterer ah. Ay, ganyan ba yun? Oo. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi kita makontak. Naku, naka-off pala itong cellphone ko. Ay, naku naman, anak. Ano ba nangyayari sa'yo? At saka bakit ganyan ka? Para kang pagod na pagod. Hindi ba? Dapat kanina ka pa nakauwi. Hindi ko nga ba maintindihan ang sarili ko na eh. Naisipan ko nga pumasok sa mall. Pagdating ko dun sa loob, nagpaikot-ikot lang ho ako, pero hindi ko naman alam kung ano ho ang gusto kong gawin dun. Parang hindi ko alam kung anong ginagawa ko dun sa loob na eh. Tapos so paglabas ko, gabi na, sumakayo ako ng jeepney. Tapos ho, lahat ng mga pasahero, nakababa na, hindi pa rin ako makababa dahil para bang nakalimutan ko kung saan ako bababa. Parang nakalimutan ko na kung saan ako nakatira. Sani, pasensya na. Okay lang. In-reset ko na yung meeting natin sa caterer. Ay, naku. Sige na. Mabuti nakauwi ka. Sige na nga. Kumain na nga kayo. Kain na. Nay, sige po, salamat, pero parang wala akong gana eh. Parang napapagod ako eh. Pahinga na lang muna ako. Uuwi na po ako. O siya, sige. Mukhang bukas na siya ng magigising. Nay, siya nga po pala. Paalala niyo nuno sa kanya yung appointment namin sa caterer. Tatawag po ako sa kanya pero pakipaalala lang po ulit. Hayaan mo akong bahala. Sige po, Inay. Sige, Pauwi na po mag-ingat ako. ka. Ingat Sige ka. po. Okay. Kaawaan ka ng Diyos. Ay, Sani. Ay. Pasensya ka na kay Minda, ha? Hindi ko rin maintindihan ng pagkatuliro niya, eh. Sana ho, Nay. Excited lang ho siya. Kaya siya tuliro. Pihado namang excited siya sa kasal ninyo, eh. Pero alam mo, ayoko sana sabihin to, baka pagtawanan mo eh, pero yung pagkabalisa niya, ano sa palagay mo? Hindi kaya siya namamatanda? Nay, uso mo ba yun? Sabi ko na nga ba't magtatawa ka eh. Pero kasi may kakilala ako Sani nung araw. Ganyan-ganyan ang pangyayari eh. Malapit na rin ikasal. Pero mo nawala sa sarili. Yung pala, nakatuwa ng duwende. Ayaw ng duwende na makasal yung babaeng yun sa ibang lalaki. Mantakin mo yun. Kaya nangyari hindi natuloy ang kasal eh. Namatay yung babae. Sige po, Nay. Huwag ko kayo masyado mag-alala. Mauuna na po ako. Naalis na ako. Sige. Kalimutan mo lang yung sinabi ko. Sige po, Nay. Sige, ingat ka. Magpahinga na rin ho kayo. Oo, Sani, napatawag ka. Nandyan po ba si Minda? Ha? Wala, bakit? Seminar ho namin sa simbahan ngayon eh. Saan ho ba nagpunta? Baka nakalimutan niya na naman ho. Ganun ba? Wala naman siya binanggit sa akin na ganyan eh. Umalis siya kanina na naka-uniforme pa.
Eh, ang sabi may activity sa school. Sige po. Pupuntahan ko na lang ko siya. Oo, sige, sige. Sige na. Excuse me, sir. Sir? Sisimulan na kasi ni Father yung seminar. Hindi na niya po kayo mahihintay. Sige po. Pakisabi kay Father. Pasensya na lang. Sunny, hi. Anong ginagawa mo rito? Ikaw nga ang dapat kong tanungin yan eh. Ha? Bakit? Nakalimutan mo na naman. Nakalimutan mo ba na may appointment tayo ngayon sa simbahan para sa kasal natin? Minta, tapatin mo nga ako kasi naguguluhan na ako eh. Nag-aalangan ka sa magpapakasal ba natin? Hindi. Hindi. Pero bakit parating mo nakakalimutan ng mga appointments natin? Sunny, hindi sa ganun. Kaya lang, hindi ko rin nga maintindihan yung sarili ko eh. Para bang ang dami kong mga nakakalimutan eh. O kinakalimutan? Minta, tapatin mo nga ako. Gusto mo pa bang matuloy ang kasal natin? Sunny, syempre gusto ko naman. Gusto ko, kaya lang. Kaya lang ano? Kaya lang maraming gumugulo sa isip ko. Pero walang kinalaman yun sa'yo o sa ating dalawa. Minta, ano yun? Sabihin mo sa akin. Magdadalawang taon na tayong magnobyo. Malapit na tayong kasal. Ngayon pa ba tayo maglilihiman? Sunny, sana naman wag mo akong pagdudahan. Alam mo naman na ilang taong kong inintay na magpakasal tayong dalawa. Kaya lang talagang nakalimutan ko lang na may seminar ngayong araw. I'm sorry. Nakalimutan. Baka sa susunod, makalimutan mo na na nobyo mo ko. Sunny. May espiritong natutuwa sa inyong anak. At lalaki rin siya. Talaga? Eh kung natutuwa siya sa anak ko, bakit ginugulo niya ang isip ni Minda? Gusto lamang na makibahagi sa kaligayahan ng inyong anak. Ano ba yan? Naku naman, baka naman pwedeng pagsabihan niyang kagusting. Sabihin mo sa kanya na huwag na niyang guluhin ang isip ng anak ko. Na iwanan na niya si Minda. Utang ng loob, nahihirapan na ang anak ko eh. Nay. Ay, naku naman. Eh baka mamaya hindi pa matuloy ang kasal mo eh. Nakita mo naman, nakamatayan na ng tatay mo ang paghihintay na makapag-asawa ka. Eh, mahirap na dahil lamang dyan sa espiritu na yan. Baka mamaya yung panghumad lang sa kasal ninyo. Ay, Diyos ko, wag naman sana. Naku, kagusting, 33 ng anak ko, mahirap naman mahuli sa biyahe. Huwag kayong mag-alala. Kinausap ko na rin siya. Sinabi ko na huwag nang guluhin ang isip ng inyong anak. Mas mainam siguro kung mag-aalay kayo. Magrosaryo sa umaga at sa gabi. At pagkatapos, mag-alay kayo ng 7 itlog sa altar sa araw-araw sa loob ng 1 linggo. Siguruhin lamang ninyo na laging bago ang mga itlog. Oo, kagusting. Ayan, narinig mo ha. Tandaan mo yan ha.
Class, study your periodic table of elements kasi may examination tayo tomorrow. Okay? Yes, ma'am! Class dismissed. Hoy, mag-aral kayo. For you. I'm sorry. Sa kabila ng mga pagsubok, sa altar pa rin nauwi ang pagsasama ni Minda at Sunny. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Larawan noon ang kaligayahan sina Sunny at Minda. Wala silang kamalay-malay na ilang taon lang ang lilipas at malaking pagbabago ang magaganap sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang taon at nagbunga rin ang pagsasama ni Sunny at Minda. Sa kabila ng paminsan-minsang paglitaw ng mga palatandaan ng kanyang sakit, tila hindi pa rin nababagabag ang mag-asawa. Palibhasay, hindi pamilyar sa kanila ang sakit na Alzheimer's. Kaya walang kamalay-malay si Minda sa epekto ng sakit na ito sa kanyang gunita. Pero isang pangyayari ang tuluyang magpapabago sa pamilya ni Minda. Nay! Patulong ho ako dito. Oh, ay, diyan ka na pala. Ay, daming tao sa palengke. Ang hirap pong maghanap ng sasakyan. Si Mavi. Oh, bakit? Wala ho ba sa kwarto niya si Mavi? Eh, kasama mo eh. Ay, naiwan ko yung anak ko sa palengke. Diyos ko naman, Minda. Hindi mo natandaan na kasama mo yung anak mo sa palengke? Eh, umiiyak nga kanina kaya may sinama eh. Ayaw magpaiwan eh. Hindi ko nga alam kung paano ko naiwan sa palengke yung bata. Eh, sandali na yan. Hanapin ko. Babae ka, dalian mo! Diyos ko, baka kung ano mangyari sa apo ko ah. Bilisan mo! Pasensya ka na, anak. Sorry, ha? Pasensya ka na kay Mami. Hindi ko sinasadya. Sorry talaga na. Nakaabot pa nga ng San Isidro yun eh. Buti lang may pulis na nakakita sa kanya. Sabi mo, ganyan ka lang. Tapos hindi kita nakita. Saan ka nagpunta? Pasensya na, anak, ha? Hindi na ulitin ni Mami. Hindi ko na ulitin. Mavi! Sunny, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Pati ba naman sa sarili kong anak nakalimutan ko? Sunny, natatakot ako. Tulungan mo ako. Dahil sa pangyayaring iyon, napilitan si Minda na magpatingin sa doktor. Sumailalim siya sa iba't ibang test upang matukoy ang kanyang karamdaman. Well, let me explain to you the results of the scan. Utak ito ng isang tao na walang Alzheimer's. At ito naman, utak ito ng tao na mayroong Alzheimer's. Kung makikita nyo dito, maraming gaps. Merong black at merong gray areas. Supposedly kasi, itong black areas na to, nandyan itong brain tissue na gray natin.
Pero since na nag-atrophy o lumiliit, nagde-degenerate ang ating utak, lumalaki yung gap. At habang lumalala yan, mas lalong dumarami ang gaps sa ating utak. Usually, at the age of 65 and above, ang mga taong naapektuhan ng Alzheimer's disease. Pero meron din tayong tinatawag na early onset Alzheimer's, kung saan ang mga pasyente, 65 years old and below. Doc, paano ho siya nagkaroon ng ganyan? Maaring genetic namana sa pamilya, maaari ring isa sa immediate relative nyo or mo nagkaroon ng Alzheimer's noon, pero siguro hindi niya alam na Alzheimer's yon. Normally kasi ina-associate natin yung mga simptomas ng sakit sa pagiging ulyanin, makakalimutin. Normally, akala natin yun ang normal na proseso ng pagtanda, pero hindi normal ang pagiging ulyanin. Akala lang natin yun. Doc, makukuha ba sa gamot? Unfortunately, Alzheimer's disease is a degenerative disease. Ibig sabihin yan, habang tumatanda, habang tumatagal, lalong lumalala. Hanggang ngayon kasi wala pang linaw kung bakit ito nangyayari at wala pa rin gamot na nadidiskubre para maalis ito. Mula sa mga simpleng bagay na makakalimutan niya, maaaring lumala pa ito. Pwedeng makalimutan niya kung nasaan ang kwarto niya, kung nasaan ang toilet niya, o kung saan siya nakatira, at kung ano ang pangalan ng kasama niya sa bahay. At habang tumatagal ang sakit, lalong nababawasan ang alaala niya. Maaaring hindi na niya maalala na mag-asawa kayo, na meron kayong anak, pero kailangan unawain niyo siya. Wala siyang kontrol sa mga maaaring nangyari. Matapos makumpirma na may Alzheimer's disease nga siya, pinilit pa rin ni Minda na maging normal ang kanyang buhay. Pinagpatuloy niya ang pagtuturo. Pero makalipas ang 3 taon, muling naharap sa pagsubok si Minda, isang pagsubok na tila hindi niya maaalpasan. An atom is the smallest particle of a chemical reaction. Its sub-elements are protons, electrons, Ma'am, neutrons. Ano kamo sabi mo? Neutrons, ma'am. Ang isang particle... Hindi, teka muna, wag mo akong tuturuan ha. Alam ko, teka, tinatandaan ko pa eh. Sinabi ko ba tumayo ka? Sinabi ko ba tumayo ka? Teka, alam ko, sinasabi ko. Upo ka nga dyan! Ma'am, kasi po Its sub-elements... Sit down! Its sub-elements are neutrons, protons... Minda, magsasampung taon na rin naman ikaw dito sa eskwela na ito. At alam namin lahat na isa kang mahusay na teacher. Pero yung mga nangyayari recently, napapansin na ng mga parents ng pupils natin. Baka hindi na healthy sa'yo ang environment dito. Sana maintindihan mo. Much as we'd like to retain you, pero mas mabuti siguro kung magpahinga ka na muna. Minda, I'm really sorry. I hope you understand. Naiintindihan mo namin, ma'am. Siguro nga ako mas makakabuti kay Minda na sa bahay na lang. Hindi naman kayo magtatagal. Minda? Minda, halika na. Naging marahas at mabilis ang epekto ng sakit ni Minda. Sino ba itong lalaking to? Umalis ka dito sa kwarto ko. Hayop ka! Minda!
Umayos ka rito sa kwarto ko. Ano nangyari sa'yo? Bastos-bastos mo, dinadantayan mo pa ako. Wala kang karapatang hipuan ako. Sino ka ba? Minda! Si Sunny, asawa mo! Anong asawa ko? Wala akong asawa dahil dalaga pa ako. Minda! Umayos ka rito. Ano nangyari sa'yo? Asawa mo ako, si Sunny! Umalis ka rito. Pag hindi ka umalis, ako nga alis. Ha? Minda! Nay! Nay, tulungan niyo po ako. May lalaki yung pumasok sa kwarto ko. Nay! Nay! Ano ko ba? Pati si Nanay Minda! Ano ka ba nangyari sa'yo? Sino ka ba? Si Sunny, asawa mo! Anong asawa ko? Hindi kita kilala! Hindi kita... Sunny, bakit? Nay, sino ba itong taong to? Si Sunny, asawa mo? Wala akong asawa. Dalaga pa ako. Nay, alam niyo naman yan eh. Hindi ko kilala itong taong to. Binastos niya ako. Pinasok niya ako sa kwarto. Hinupuan niya ako. Nanginiri ako sa'yo! Wala akong ginagawang ganun! Hayop! Minda. Ano ba nangyayari sa'yo? Anak, kasama mo siya si Sunny. Wala akong kilala. Wala akong asawa. Dalaga ako. Ilayo niyo sa akin itong taong to. Diyos ko naman, anak. Halika sa kwarto. Nanginiri ako sa'yo. Nay! Ilayo niyo ako sa kanya! Nay! Sama-samang hinarap ng pamilya ni Minda ang pagkakaroon niya ng Alzheimer's disease. Bagamat kalunos-lunos ang epekto nito sa pagkatao ni Minda, hindi siya pinabayaan ng kanyang asawa at ina. Mami, ayaw niyo na po ba ng pagkain niyo? Ano ba ginagawa mo dito? Baka mamaya gabihin ka dito, hinahanap ka na sa inyo. Magalit pa yung nanay mo. Mami, dito po ako nakatira. Hindi maaaring dito ka nakatira. Dahil ako lang ang nakatira dito eh. At saka, ayun oh. Mami, si Lola po yun. Yun ang mami niyo. At ikaw ang mami ko. Hindi nga maaaring mangyari dahil dalaga pa ako. Mamaya hinahanap ka na sa inyo. Ano ba talagang ginagawa mo dito, ha? Alam mo, ang cute-cute mong bata. Ano nga ba pangalan mo? Mavi po. Mavi? Sana anak na lang kita, no? Kaya lang hindi naman pwede kasi nga, dalaga nga ako. Anak, ba't ayaw mong kumain? Gusto mo subuan kita, ha? Ayoko ng pagkain. Panis na ito eh. Hindi. Kaluluto ko lang nito eh. Ha? Ayoko. Oo. Saan ka pupunta? Diyos ko naman, anak. Kabibihis mo lang eh. Eh di, palitan mo na lang ako uli. Yay! Bakit ba ikaw ang binigyan ng ganyang sakit? Sana ako na lang. Aalagaan mo rin naman ako, hindi ba? Matanda ka na pala. Halika na nga, bibihisan na kita. Pupunasan kita tuloy. Halika na. Ayoko. Minda. Napakainga. Aray ko. Hindi ako makainga. Tumabog dito. Hindi ko makahinga, anak. Oh! Aray ko.
Sino yung nasa loob ng kabao? Si Nanay. Nanay ko. Nay, huwag niyo po akong iwan. Ang nanay ko wala na. Ang nanay ko iniwan ako. Nay! Nay! Sunny. Bakit, Minda? Asawa kita. Oo. Aalis ka na ba? Bakit mo nakaalis? Iiwan mo na ako. Hindi kita iiwan. Huwag mo akong iwan. Nag-iisa na lang ako dito. Iniwan na ako ni Nanay. Umalis na siya. Pakiusap ko sa'yo, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iiwan. Minda? Minda, sandali. Saan ka pupunta? Kailangang magpunta ako sa klase. Niintay ako ng mga estudyante ko. Magtuturo ako ngayon. May test kami sa laboratory. Nagmamadali ako. Teka. Ano pa? Nagmamadali ako. Minda, hindi ka na nagtuturo. Hindi ka na teacher. Ano bang hindi ako teacher? Teacher ako. 10 years na nga ako nagtuturo. Chemistry ang tinuturo ko. Hindi na. Matagal ka na hindi nagtuturo. Minda, 6 na taon na yun. Dahil nagkasakit ka. Hindi ako nagkasakit. Wala akong sakit. Teka, ikaw ba't hindi ka pa nagbibihis? Magbihis ka na. Nagmamadali tayo eh. Niintay ako ng mga estudyante ko. Sige na, magbihis ka na doon. Minda, hindi ka na teacher. Hindi ka na nagtuturo. Oo. Huwag ka mag-alala. Kapag nagkapanahon tayo, bibisita tayo sa eskwelahan. Di ba teacher ako?
Oo. At isa kang magaling na teacher. Kung magaling akong teacher, ba't hindi na ako nagtuturo? Dahil nagkasakit ka. Kailangan mo magpahinga. Dahil madali ka mapagod, Minda. Hindi. Hindi ako pagod. Kailangan ko magturo. Iniintay ako ng mga estudyante ko eh. Kailangan magturo ako eh. Minda? Hindi ako pagod. Hindi pa ako pagod. Magpahinga na tayo. Hindi pa ako pagod. Magpahinga ka Pabayaan mo na. ako magturo. Pabayaan mo ako magturo. Hindi ka na nagtuturo, Minda. Hindi ka na teacher, Minda. Hindi ka na teacher. Hindi ka na nagtuturo. Hindi ako perpekto, Minda. Kung minsan, naisip ko na rin umalis kasama ng anak natin. At iwan na lang kita sa mag-anak mo. Gagawin ko ang buhay na gusto ko. Pero ano nga bang saysay nun kung hindi rin ikaw ang kasama ko? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan. Kahit marami nang nagbago sa atin. Kahit hindi na tayo tulad ng dati. Hindi ko alam kung bakit mahal pa rin kita. Alam ko, sa kasulok-sulukan ng alaala mo, alam kong mahal mo pa rin ako. Maski tumingin ka lang sa akin. O hawakan mo mga kamay ko. Kapag ginawa mo yun, alam kong maaalala mo pa rin ako. Sa ngayon, patuloy pa rin pinapasa ng mag-asawang Sunny at Minda ang pagsubok na bumago ng tuluyan sa buhay nila. Ngunit para kay Sunny, binurama ng isang karamdaman ng alaala at pagkatao ni Minda, hindi nito mapapawi ang pagmamahal na ipinangako niya sa asawa. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito